Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 36 kung saan namamagatang ang kagipitan ni Bensay. Ngunit bago iyon, mayroon akong inihandang palaisipan para sa inyo. Mayroon lamang 5 segundo upang ito ay sagutan. Ang panlilinlang ay isang gawain o paraan ng sadyang pagliligaw ng isang tao sa pamamagitan ng maling impormasyon upang makamit ang tiwala sa hindi totoong pamamaraan. Mga tauhan: Bensay, Simon, Don Custodio, Kapitan General, mga tulisan, Padre Salvi at Padre Camora. Narito ang buod para sa Kabanata 36. Nakabalik sa bahay si Bensay matapos ang kaguluhan at nais niyang isulat ang mga pangyayari para ilathala sa pahayagan. Gusto niyang papurihan ng Kapitan General maging sina Padre Irene, Don Custodio at si Padre Salvi upang hindi nito dalhin ang masamang karanasan sa paglisan. Sinikap ng manunulat na ipakita ang Kapitan General at iba pang karakter bilang matapang at hindi takot sa panganib. Ngunit hindi napalathala ang artikulo ni Bensay dahil ipinagbawal ito ng Kapitan General. Napuno ng kasinungalingan at pagtatakip ang balita at nawala ng saysay ang pagsusulat ni Bensay. Nagtaka siya kung bakit hindi pinayagan ang balita kahit hindi naman ito makakaabot sa Espanya. Dumating din sa kanya ang mga balita na nilusob ng mga tulisan ang bahay ng prayle sa Pasig. Sa unang balita, sinabi na maraming tulisan ang lumusob at nasugatan ang pari at 2 alila. Ngunit nang makipag-usap si Bensay kay Padre Camora, nalaman niya na 3 tulisan lamang ang lumusob at hindi gaanong malubha ang pinsala. Pinilit ni Bensay na palakihin ang pangyayari ngunit naputol ang pagtatalo nila nang sabihin na nadakip na ang mga tulisan at ang isa sa kanila ay nagsalita na si Cabezang Talyas ang kanilang pinuno. Nagsimula ang mga naiwan na tulisan na mangulimbat sa kumbento at hindi pinaniwalaan ng iba ang paglalarawan nila kay Simon bilang pinuno. Natagpuan din ang mga bala at pulbura sa bahay ni Simon, na nagpalakas ng hinala na siya ang pinuno ng mga tulisan. Nabalot ng hiwaga ang pangyayari at nagdala si Bensay ng mga armas kay Don Custodio. Nag-isip ang dalawa at nag-usap kung saan maaari matagpuan si Simon. May naganap na senyasan sa mga pinakawalang tinginan ng 2 lalaki na maalala nila ang brilyante sakaling mahuli si Simon. Tiyak na may biyayang dala ang hangin. Narito ang aral, mensahe at implikasyon sa Kabanata 36. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagiging hindi tapat at pagkalat ng maling impormasyon lalo na sa pamamagitan ni Bensay na dapat sana'y naglalathala ng totoo at makatotohanang mga balita ngunit hindi nagawa. Ipinakikita rin dito ang korupsyon sa lipunan kung saan ang mga nasa kapangyarihan ay gumagamit ng impluwensya upang takpan ang kanilang mga pagkakamali. Sa kabuuan, itinatampok ng kabanatang ito ang kahalagahan ng katotohanan at integridad sa lipunan. Mahalaga na maging mapanuri sa pinagkukunan ng impormasyon at ipaglaban ang katarungan. Ang mensahe ng kabanata ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at pagpapahayag ng katotohanan, lalo na sa panahon ngayon na madaling gumalat ang kasinungalingan dahil sa teknolohiya at social media.